Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 1, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, yan po ay kaninang umaga ay isa na naging ganap na bagyo. At ayon nga po sa ating European Center, ito po ay posibleng mag-intensify pa bago pumasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga or ngayon nga pong alas 11 ng gabi. At asahan po natin na patuloy nga pong nakaka-apekto sa ating bansa itong amihan at yung shearline. Asahan natin may mga biglang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng western section ng Luzon and Central Luzon. Ganon din po no, sa may parte naman ng Caraga region at Eastern Visayas dahil naman po yan sa extension ng kaulapan nitong si posibleng bagyong Tino. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, halos hindi naman nagkakalayo yung forecast track scenario ng Japan Agency, Global Forecast System, European Center at ng Bagong Pag-asa DOST. Posible nga po yung tumama dito nga po sa may parte ng Eastern Samar at dediretso po yan dito sa may parte ng possible sa may Iloilo City, then dediretso po yan dito sa may northern portion nga po ng Palawan. Bukod nga po dyan, antabayan din po natin yung isang imo-monitor natin na posible pang bagyo na kasunod ni bagyong Tino. Ito po yung forecast track ng European Center. Dito nga po sa forecast track na inilabas ng European Center, ito po ay posibleng dito dadaan yung pinakasentro niya, no, mas malapit sa General MacArthur, and then dediretso po yan dito nga po sa may Palumpon, at pagkatapos po dediretso dito sa may Bogo, and then sa pagitan po ng Enrique Magalona at ng Bacolod City. Then pagkatapos po niyan dito po sa bandang sa may Iloilo City dadaan po yan, then sa may San Jose aangat naman po yan patungo naman po dito bilang typhoon category pa rin sa may Lipanakan dito nga po sa may parte ng Palawan. Ito pong mga nabanggit na lugar, mag-iingat nga po tayo at maghanda. At kung mapapansin naman po natin itong tinatawag natin na cone of uncertainty, dito po maglalaro yung pinakasentro ng bagyo. Posible pa po yung mas umangat or posible pa po yung mas bumaba. Depende pa rin po tayo dahil nga meron tayong northeast monsoon o yung amihan. Ito nga po yung isa sa mga main factor na nagpapagulo or nagpapahina sa isang bagyo. Ito naman yung forecast track ng Japan Agency. So sa may Japan Agency nga po, halos hindi naman po nagkakalayo, no? Dito naman po yan sa may Gian, then dediretso po yan sa may dadaan po yan, no, dito sa may parte ng Tacloban. And then pagkatapos po niyan, dadaan po yan dito sa may Daan Bantayan, at pagkatapos dediretso po yan. Mas mataas nga lang po ng kaunti, no, kung yung sa European Center dito sa may bandang Iloilo. Ito naman po dito sa may bandang President Rojas, tapos Mambusaw, Libacao, and then pagkatapos po niyan, dediretso po yan dito sa may northern portion ng Palawan. Kaya ito po mga nababanggit nating lugar, maghanda nga po tayo at mag-ingat dahil nga mapaminsala itong si bagyong Tino. Pero inuulit natin malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa rin po lahat yung mga nakikita natin ngayon na forecast track. Maghanda pa rin po tayo sa anumang posibilidad na magiging senaryo pa ni bagyong Tino. Ito naman yung sa Bagong Pag-asa DOST. Kung mapapansin nga natin, hindi naman po nagkakalayo. Mas mababa lamang po ito ng bahagya. Dahil ito nga po, dito nga sa may parte ng posible sa may Surigao o angat ng bahagya, o tapos dito po sa may parte ng Bohol. And then pagkatapos po niyan,
Dediretso rin po yan dito sa may northern portion ng Palawan at medyo mas mababa lang. Halos hindi naman po sila nagkakalayo lahat dahil yung pinakasentro na tinutumbok ng mga weather agency, halos nandun lang din po yan sa loob ng cone of uncertainty. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon. At yung posible nga po nitong kasunod, possible nga po by November 5, nasa labas pa rin po yan ang Philippine Area of Responsibility at paangat nga po no, yung kanyang magiging posibleng direksyon. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan. And then pagdating po ng November 7, ito po ay posibleng papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin, no, yung forecast track prediction na inilalabas ng European Center ay medyo magulo pa nga po, no, hindi pa nagiging stable. Pero sa ngayon po, medyo mababa ang tsansa ng landfall scenario niyan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall scenario niyan dahil nga po sa pagbugso ng northeast monsoon o amihan. Posible po yung mag-recurve or posible po yung dumiretso dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Ito po yung kasunod ni Bagyong Tino. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.